Paano nga ba humingi ng tulong sa gobyerno o yung tinatawag nilang GL o Guarantee Letter? Halika, panoorin nyo to, pag-usapan natin kung paano ituturo ko sa inyo. Una po sa lahat, lilinawin ko muna dun sa mga hindi pang nakakaalam kung ano yung GL o Guarantee Letter. Ito po yung sulat na nanggagaling po sa mga politiko na ibinibigay sa atin at meron po yung nakalagay na amount na pwede po natin ipambayad doon sa hospital kung saan po tayo nagpagamot. Pwede po yan sa kahit po sa mga gamot laboratories, pwede po yan doon. Maliban lang po siguro sa sa doctor's pay. May mga doktor na hindi tumatanggap nun, pero meron ding tumatanggap. Ngayon po, papaliwanag ko sa inyo, nung nakaraan video ko, sinabi ko, ituturo ko kung paano maglakad ng GL. Ito po. Ang una-una nyo pong gagawin, syempre po, nagpa-check up kayo sa ninyo, sa oncologist ninyo. May cancer po rin kasi ako, kaya nalaman ko rin to. So, share ko po sa inyo. Pagka pa-check up nyo po sa oncologist ninyo, bibigyan po kayo ng mga request na laboratories, mga laboratory request. So, yung laboratory request po na ibibigay sa inyo pag cancer patient, kadalasan nun napaka mamahal, napaka gastos. Yun po ang totoo doon. Kaya kailangan po natin ng tulong sa ating sa gobyerno. Ang gagawin nyo, unang-una yung gagawin, hihingi agad kayo ng ng clinical abstract. So, pag meron na kayong clinical abstract galing sa oncologist ninyo, punta kayo doon sa ng laboratory. For example, may laboratory kayo, kailangan nyo pa-mammogram or magpa-PET scan. So, yung mammogram, punta kayo doon kung saan kayo dapat magpa-mammogram. Pagdating doon, sabihin nyo, hingi kayo ng quotation. Ganun din sa PET scan, ganun din, hingi din kayo ng quotation. At pag nakakuha na po kayo ng quotation, pwede na po kayong lumapit sa mga politiko. And then, pag sa Senado po kasi, kadalasan po sa kanila is online. Ipa-search nyo lang po sa mga anak ninyo or sa mga apo ninyo, o even kayo kung may time naman kayo, search nyo na lang po doon yung mga senador, makikita nyo naman po doon yan kung sino pong senador ang gusto nyong lapitan. Online po doon. Pero, meron pong walk-in. Pwede po kayo mag-walk-in, pwede kayong pumunta sa mayor ninyo, kung saan kayo nasasakop na mayor, mga congressman po ninyo, kung saan po kayo nasasakop na congressman, and then sa House of Representatives, sa mga party list, sa PCSO, DSWD, kahit po sa presidente, sa President Action Center po. Pwede po kayo lumapit doon. Ngayon, tanong, ano nga ba ang kailangan dalhin para makahingi ng tulong? Ang unang-una pong requirements na kakailanganin ninyo is, maliban po doon sa pag hindi pa naman po kayo nagkikimo, so laboratories pa lang, laboratory request, clinical abstract, tapos valid ID na government issue na ID, tapos yung iba po kasi nanghihingi ng barangay indigency, pero yung iba naman wala, so kuha na rin kayo ng barangay indigency. And then yung iba naman nangailangan din ng social case study, pero yung iba naman din hindi na, pero mas maganda kuha na rin kayo ng social case study kasi si social case study kailangan yan sa DSWD, PCSO at saka sa President Action Center. Doon po kailangan po yan doon ang social case study. Yan pong mga yan ang kakailangan nyo dalhin
or kailangan nyo isend doon sa, pag nag-online kayo, isisend nyo po yan doon kasi online lang po hinihingin nila. And then, pag nag-walk-in po kayo, dalhin nyo po yan at huwag nyo pong kalimutan ipa-Xerox. Pero yung ano po, social case study is original po talaga na kinukuha yan. Kailangan nyo lang yan ipa-Xerox para pagbalik nyo doon sa DSWD para kumuha kayo ulit ng social case study is meron ng copy. Madali na lang po. Ganun po yun. Ang kailangan yung dalhin, ulitin ko, social case study, valid ID na may 3 pirma sa gilid, valid ID po, pa-Xerox na po yun na Xerox, pero dalhin nyo rin pa rin original. Tapos, laboratory request, clinical abstract, and then, quotation. Yung quotation po, kailangan po yan sa pag laboratories ang ilalapit ninyo. Ganun po ang gagawin ninyo para po makahingi kayo ng tulong. Hindi naman po magbibigay lahat na yung lahatan po na pangangailangan niyo is ibibigay sa isang politiko. No po. Pero pag naipon po sila, malaking tulong. Kahit na sabihin natin, magbigay sila ng tig 10,000, tig 15, ganun, 15,000, ganun. Malaking tulong na rin po yun sa inyo, sa laboratories ninyo. Para hindi po kayo masyado mahirapan sa gastos. Tapos po, nakahingi na kayo nun lahat. Ito po kasing si PCSO, ang alam ko, kasi po, ang alam ko po sa kanya is hindi siya tumatanggap sa laboratory. Sa ano lang po siya, sa gamot lang po, sa may cancer lang, hindi po tumatanggap sa ibang may sakit. Ganun po yun doon. Ngayon po turo ko na po sa inyo paano pa kayo lumapit sa ng GL para hindi po kayo mahirapan. May isa rin pong paalala, pag kayo po may cancer, huwag po kayong may stress. Number ang pong bawal ay may stress. Yun po. Lagi ko pong pinapaalala, bawal po may stress. Tsaka yung iba na hindi sila, yung marami silang hindi kumakain kasi siguro dahil sa naisip na may sakit sila. No po, pilitin po nating kumain ng masustansyang pagkain. Kasi yun lang po yung panlaban natin sa sakit. Idadagdag ko na rin po sa inyo kasi ako po, bago po ako nakapagpagamot is stage 3B na ako. Dahil po sa, yun nga, sa una kong video ko napanood niyo, ganun po yung nangyari. Yan lang po muna, sa susunod po, i-ano ko naman po sa inyo kung ano yung mga dapat kainin at saka yung hindi dapat kainin kung kayo po ay nagkikimo na. At may tuturo pa rin po ako sa inyo na ibang paraan para po makabawas sa gastos. Ito po ang inyong amiga. Huwag niyo po kalimutan mag-like, share at subscribe po sa channel ko. And then mag-comment po kayo kung meron po kayong tanong. Mag-comment po kayo. Sasagutin ko po yan. Yan lang po. Bye-bye.